Kumpara rito sa Metro Manila, mas mataas pa ang dagdag singil ng mga kooperatiba sa ilang probinsya. Dahil daw ito sa pagmahal ng biniling kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. May unang balita si Maki Pulido. Peak power pa, di ba? Ang magkakasunod na red at yellow alert dahil sa pagnipis ng supply at reserbang kuryente, ramdam na sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Mayo. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos na per kilowatt hour ang singil sa consumer. At kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hours, nasa 92 pesos ang dagdag sa inyong bill. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa Wholesale Electricity Spot Market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Kaya ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nagpalaki pa sa kanilang bill ang paggamit ng aircon dahil maghapong nasa bahay ang anak niya, bunsod ng suspendidong face-to-face classes. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya eh. Kung ang mga taga Metro Manila umaaray sa halos 50 sentimong dagdag kada kilowatt hour, mas masakit sa bulsa ang 86 centavos kada kilowatt hour na dagdag para sa mga customer ng Visayan Electric. Ibig sabihin, 172 pesos ang dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Dahil din daw yan sa pagtaas ng presyo ng kuryente na kinukuha mula sa WESM. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa mga probinsya na lahat ng isinupply na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil, kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time big time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala pa talagang ibang pamamaraan, kasi babayaran pa rin po ng mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge. Sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maaari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong government agencies na kung sino yung mga nag-unforced shutdown, sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa merkado na napakataas na yung presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Hinala rin ng ilang kongresista, may kartel sa sektor ng enerhiya. Lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Wala naman po pollution na nangyari talaga. We can see, hinimay po namin yung mga generators. Sabi ng Department of Energy, kailangan na talaga ngayon ng mga bagong planta. Lalo't karamihan sa gamit natin ngayon, coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan, 30 years na pinipilit lang eh. Na sige lang kasi wala pa yung replacement. Kaya nagiging increasing demand, pero yung ating power plants, tumatanda na rin. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Not just to increase, but also to make it more efficient. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.